Ang tunog ng pagtataksil ay parang pagkaladkad ng isang lumang aparador sa sahig na kawayan. Bawat kaluskos, bawat lagutok ng kahoy ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa dibdib ni Elegna. Nakatayo lang siya sa gilid ng kanilang maliit na sala. Yakap-yakap ang sarili habang pinagmamasdan si Armand na isinisilid ang mga natitira niyang damit sa isang lumang bag. Hindi na ito ang Armand, tiyamoy Madama Armand na pinakasalan niya. Ang mga balikat na dati sandalan niya ay tila naging baluktot. Ang mga matang dati puno ng pagsinta ay ngayoy mailap at walang emosyon. "Armand, pakiusap." Halos pabulong na sabi ni Elena. Basag ang kanyang boses. "Huwag mong gawin to sa amin ni Lyra." Hindi siya nilingon ng lalaki. Itinuloy lang nito ang pagtutupi ng isang kupas na kamiseta. "Nasa ibabaw ng mesa ang pera. Sapat na yan para sa inyo sa loob ng ilang linggo." Pera, iyon na lang ba ang halaga nila ngayon? Ilang pirasong papel na katumbas ng isang pamilyang winasak? "Hindi pera ang kailangan namin," giit ni Elena. Humakbang siya palapit. "Ikaw ang kailangan namin. Kailangan ka ng anak mo." Sa wakas, humarap si Armand. Malamig. "Estranghero. Huwag mong gawing mahirap to, Elena. Tapos na tayo. May iba na akong buhay ngayon." Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa sampal. Tila hangin na sinipsip mula sa kanyang mga baga. At naiwan siyang hindi makahinga. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaatras. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Isinara ni Armand ang bag. Isang mabilis na tunog ng siper na tila pumutol sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Naglakad ito patungo sa pinto. Hindi man lang nag-abalang tapunan siya ng huling sulyap. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang malamig na hangin ng gabi, kasama ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon mula sa gubat na nasa likod lang ng kanilang baryo. Nang magsara ito, ang tanging naiwan ay ang nakabibinging katahimikan at ang bigat sa dibdib ni Elena na halos ikadurog niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kawayang higaan kung saan mahimbing na natutulog si Lyra. Ang kanyang anghel. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng anak, pinagmasdan ang payapang mukha nito. Paano niya sasabihin sa batang ito na ang ama na laging kinasasabikan nito ay hindi na babalik? Ang gabi ay lumalim. Ang mga tunog ng kuliglig sa labas ay tila isang malungkot na oyayi. Niyakap ni Elena ang kanyang mga tuhod. Nakaupo sa sahig sa tabi ng higaan ni Lyra. Hinahayaan ang mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Bakit? Saan siya nagkulang? Sino si Catalina? Anong mayroon ang babaeng iyon na wala siya? Ang pagod at pighati ay unti-unting gumupo sa kanya. Doon sa malamig na sahig sa tabi ng kanyang anak, idinlip niya ang kanyang mga mata. Isang tunog ang gumising sa kanya. Hindi ito panaginip. Isang tunog ng pagkaskas sa pader na yari sa amakan, sa bandang labas ng kanilang bahay. Mabagal, sinadya, at basa. Tila mga kuko na marahang ibinabaon at hinihila pababa. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Tiningnan niya si Lyra, ngunit mahimbing pa rin itong natutulog. Tumigil ang tunog. Katahimikan. Tanging ang sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig.
Baka aso lang, sabi niya sa sarili. O baka isang malaking bayawak na gumagapang sa pader. Ngunit may kung anong bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi. Iba ito. May kasama itong pakiramdam na hindi maipaliwanag. Pakiramdam na pinapanood siya. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ulit ito. Ngayon naman ay sa may pintuan. Mas malakas, mas agresibo. Kas-kas, hila. Kas-kas, hila. Di na niya ito natiis. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Kinahapa niya ang itak na laging nakasabit sa dingding. Mahigpit itong hinawakan. Ang bigat ng bakal sa kanyang palad, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla ng bintana. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang bakuran. Walang tao, walang aso, walang kahit ano. Napakunot ang noo ni Elena. Guni-guni lang ba niya ang lahat? Epekto ng pagod at sobrang pag-iyak. Ibaba na sana niya ang itak nang may mapansin siyang isang bagay sa mismong tapat ng kanilang pintuan. Isang maitim na bulto sa ibabaw ng lupa. Hindi niya maaninag kung ano ito. Dahil sa pag-uusisa na mas matindi pa sa kanyang takot, dahan-dahan niyang inalis ang kawit na kahoy sa kanilang pinto. Marahan niya itong itinulak, sapat lang para makita niya kung ano ang nasa labas. Ang amoy ang unang tumama sa kanya. Amoy ng basang lupa, pero may kasamang lansa na parang nabubulok na karne. Napatakip siya sa kanyang ilong. At doon, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, nakita niya ito. Isang buhol-buhol na kumpol ng mahabang itim na buhok, magulo at tila pinutol ng pilit. Nakahalo sa buhok ang malagkit na putik na kulay abo, at may mga maliliit na sanga at tuyong dahon na nakadikit dito. Mukha itong isang bagay na hinukay mula sa ilalim ng lupa. Isang bagay na marumi, nakasusuklam at personal. Isang pangingilabot ang gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Hindi ito ordinaryong basura. May ibig sabihin ito. Isang babala. Isang sumpa. Napaatras siya. Isasara na sana ang pinto. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Sino ang mag-iiwan ng ganito sa tapat ng kanyang bahay? At bakit? Nanginginig ang kamay. Dahan-dahan niyang iniluhod ang sarili. Iniisip kung dapat ba niyang pulutin ang karimari-marim na bagay na iyon. Nang akma na niyang ididikit ang kanyang daliri sa kumpol ng buhok. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang mahinang hagik-gik. Hindi ito tawa ng katuwaan. Ito ay isang tunog na puno ng panunuya at pagbabanta. Isang hagik-gik ng isang babae na tila nang gagaling sa direksyon ng madilim na gubat. Bigla itong tumigil. Napatigagal si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa gubat, ngunit wala siyang makita kundi ang mga anino ng naglalakihang puno na tila mga higanteng nagbabantay. Hindi siya nag-iisa. At kung sino man ang nasa labas, alam nitong gising siya. Alam nitong nakita niya ang iniwan nitong regalo. Mabilis niyang isinara ang pinto, ikinawit ang trangka, at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Ang imahe ng buhol-buhol na buhok at ang nakakakilabot na hagik-gik ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ang pag-alis ni Armand ay simula pa lang pala ng kanyang bangungot.
Ngayon, alam na niya, may isang bagay sa dilim na nagmamasid. At ito ay paparating para sa kanya. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagbabantay at takot. Sinubukan ni Elena na ipagsawalang bahala ang nangyari. Baka nga guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Baka may taong gusto lang siyang takutin. Isang malupit na biro sa isang babaeng kalilipas lang iwan ng asawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ang bawat pagaspas ng dahon sa gabi. Bawat alulong ng aso sa di kalayuan ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya makatulog ng mahimbing. Lagi siyang napipilitang bumangon para tingnan kung nakakandado ba ng maigi ang pinto at mga bintana. Ang kanilang maliit na bahay na dati isang kanlungan ay naging isang kulungan na puno ng mga anino. Isang umaga, ginising siya hindi ng sikat ng araw, kundi ng isang nakabibinging katahimian. Karaniwan, ang unang maririnig niya ay ang pagtilaok ng mga manok na alaga niya sa likod bahay. Pero ngayon, wala. Nakinig siyang mabuti. Wala ni isang putak. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Lyra at nagtungo sa kusina. Sumilip siya sa bintana na nakatanaw sa kulungan ng manok at doon, halos masuka siya sa kanyang nakita. Nakaluhod siya nanginginig, hindi makapaniwala sa tanawin sa harapan niya. Ang 10 niyang alagang manok ay nakahandusay sa lupa, nagkalat. Ang mga katawan nila ay gutay-gutay. Ang mga balahibo ay basang-basa sa sarili nilang dugo, ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay hindi sila kinain. Ang mga laman loob ay nakalabas, tila sinadyang iladlad, ngunit ang karne ay buo pa. Hindi ito gawa ng hayop. Ang mga asong gubat o bayawak ay kakainin ang kanilang huli. Ito ay gawa ng isang nilalang na pumapatay para lang sa libangan. Para maghasik ng takot. Napatakip si Elena sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Nang hihina ang mga tuhod, napasandal siya sa pader. Maya-maya. Narinig niya ang boses ng kanyang kapitbahay na si Aling Sela. Mula sa bakod. Elena, narinig mo ba ang ingay kagabi? Tila may nag-aaway na mga pusa. Pinilit ni Elena na tumayo ng tuwid. Wala po, Aling Sela. Mahimbing po ang tulog namin. Sumilip si Aling Sela sa siwang ng bakod at nakita nito ang lagim sa kulungan ng manok. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Diyos ko, anong nangyari dyan? Hindi ko po alam, sagot ni Elena. Garalgal ang boses. Paggising ko po, ganito na sila. Tiningnan siya ni Aling Sela, isang tingin na may halong awa at takot. Ibinaba nito ang boses. Elena, anak, may nakaaway ka ba? O baka may nagagalit sa'yo? Alam mo na, may mga taong gumagamit ng itim na mahika. Mangkukulam. Ang salitang iyon ay tila isang malamig na yelo sa kanyang likod. Mangkukulam. Sumpa. Ang buhol-buhol na buhok. Ang hagik-gik sa gubat. Lahat ay nag-uugnay. Wala po akong kaaway. Tanggi ni Elena. Pero sa isip niya, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Catalina. Umiling-iling si Aling Sela. Mag-iingat ka, Hidya. Maglagay ka ng bawang sa iyong mga bintana. At magdasal ka. Pagkasabi niyon, mabilis na umalis ang matanda. Tila ayaw nang madamay pa. Naiwan si Elena. Ramdam na ramdam ang pag-iisa. Maging ang kanyang mga kapitbahay ay natatakot na sa kanya. Para siyang may ketong na iniiwasan ng lahat.
Para siyang isinumpa dahil hindi niya nagawang panatilihin ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Buong araw, sinubukan niyang linisin ang bakuran at ayusin ang bahay. Pero hindi maalis sa kanya ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa bawat galaw niya. Mula sa bintana, mula sa siwang ng mga pader, mula sa kadiliman ng mga puno sa gubat. Isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Dumating muli ang gabi. Mas madilim, mas mabigat. Pagkatapos niyang pakainin si Lyra, pinatulog na niya ito. Ngunit siya mismo ay hindi mapakali. Naupo siya sa isang silya sa sala, yakap ang isang rosaryo, habang nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Ilang oras ang lumipas. Nang medyo kumalma na ang kanyang pakiramdam, akma na siyang tatayo para humiga nang may isang anino ang dumaan sa bintana. Mabilis, tahimik. Napatigil siya, hindi humihinga. Hindi iyon anino ng sanga ng puno. Iba ang hugis. Ito ay mataas, payat at tila baluktot. Gumagalaw sa paraang hindi natural. Dahan-dahan itong naglakad patawid sa kanilang bakuran, patungo sa direksyon ng gubat. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang tanging nagawa niya ay titigan ang anino hanggang sa tuluyan itong lamunin ng kadiliman. Sino yon? Ano yon? Nang bigla, isang maliit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Napatalon si Elena sa gulat. Si Lyra. Gising na pala ito at nakatayo sa kanyang tabi, nakatingin din sa labas ng bintana. "Anak, bakit ka bumangon?" Pabulong na tanong ni Elena. Bumalik na tayo sa higaan, ngunit hindi gumalaw si Lyra. Nakatitig lang ito sa madilim na bakuran kung saan nawala ang anino. Pagkatapos, dahan-dahan itong itinaas ang kanyang maliit na kamay, itinuro ang bintana at tumingin sa mga mata ni Elena. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nagsalita si Lyra ng may malinaw at matatag na boses. Isang salita na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Halimaw. Ang salitang halimaw mula sa bibig ng kanyang anak ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Elena mula sa kanyang pagkatulala. Wala nang duda. Hindi ito guni-guni. Hindi ito isang masamang biro. Ang panganib ay totoo at naririto na ito para sa kanila. Ang takot na kanina'y nagpaparalisado sa kanya ay biglang napalitan ng isang desperadong determinasyon. Kailangan niyang protektahan si Lyra, anuman ang mangyari. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip, isa lang ang tao sa buong baryo Lumot na maaaring makaintindi sa kabaliwang ito. Si Aling Nena. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising na ni Elena si Lyra. Binihisan niya ito, pinakain, at pagkatapos ay maingat na isinakay sa kanyang likod gamit ang isang malong. Hindi na siya nag-abala pang magsuklay o mag-ayos ng sarili. Bawat segundo ay mahalaga. Ang bahay ni Aling Nena ay nasa kabilang dulo ng baryo, malapit sa paanan ng bundok, sa isang lugar na iniiwasan ng karamihan. Kailangan nilang tahakin ang isang makitid na landas na pumapasok sa gilid ng gubat. Habang naglalakad sila, ramdam ni Elena ang bigat ng katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ingay ng mga insekto. Tanging ang tunog lang ng kanyang mga yapak sa mga tuyong dahon at ang sarili niyang malakas na paghinga. Ang mga puno ay tila mga higanteng nakayuko. Ang mga sanga ay parang mga butuhang kamay na nagtatangkang umabot sa kanila.
Ramdam niya ang libu-libong matang nakatitig mula sa kadiliman sa pagitan ng mga puno. Niyakap niya ng mas mahigpit si Lyra. "Huwag kang bibitaw, anak," bulong niya. Kahit alam niyang hindi naman siya naririnig ng bata. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang maliit na kubo ni Aling Nena. Nakahinga siya ng maluwag. Ang kubo ay napapalibutan ng mga nakabiting bungkos ng kung ano-anong halamang gamot, mga tuyong sili at mga kwintas na gawa sa bawang. Mula sa loob ay may lumalabas na manipis na usok na may kakaibang amoy. Pinaghalong insenso, suka at kung anong dahong sinusunog. Pagkatok niya sa pinto, bumukas ito agad. Na tila ba inaasahan na siya. Si Aling Nena ay nakatayo roon, isang maliit na babaeng hukot na puno ng kulubot ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at malalim. Tila nakikita nito hindi lang ang pisikal na anyo ni Elena, kundi pati na rin ang kaluluwa nitong puno ng takot. "Pumasok ka, Elena," sabi ng matanda sa mahinang boses. "Kanina pa kita hinihintay. Sa loob, ang hangin ay mas mabigat. Ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na ugat, mga botelyang may lamang maiitim na likido at mga kakaibang anting-anting. Sa isang sulok, may maliit na altar. Pinaupo ni Aling Nena si Elena sa isang mababang upuang kahoy. Hindi na siya nagtanong, kumuha lang ito ng isang puting kandila at isang palanggana na puno ng tubig. Ang katotohanan ay minsan mas masakit pa sa kasinungalingan, sabi ng matanda habang sinisindihan ang kandila. Pero kailangan mong malaman para makalaban ka. Nagsimulang mag-orasyon si Aling Nena sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ni Elena. Dahan-dahan niyang ipinatak ang tunaw na kandila sa ibabaw ng tubig sa palanggana. Bawat patak ay gumagawa ng isang maliit na sitsit na tunog. Nakatingin lang si Elena, pigil ang hininga. Si Lyra na nasa kanyang kandungan ay tahimik na nakamasid, hindi natatakot, kundi tila interesado sa ginagawa ng matanda. Nang maubos ang kandila, kinuha ni Aling Nena ang namuong pagkit mula sa tubig. Itinaas niya ito laban sa liwanag na nanggagaling sa bintana. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang hugis na nabuo sa pagkit ay malinaw na malinaw. Hindi ito isang simpleng patak. Ito ay ang anyo ng isang babae na may malapad na pakpak ng paniki na nakabuka mula sa likod. Ang mga kamay nito ay may mahahabang kuko at ang bibig nito ay nakanganga sa isang sigaw na walang tunog. "Ano yan?" Nanginginig na tanong ni Elena kahit alam na niya ang sagot. "Isang aswang," sagot ni Aling Nena. Ibinaba ang pagkit. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Elena. "Ang babaeng sumira sa pamilya mo, si Catalina. Hindi siya tao." Gumuho ang mundo ni Elena. Ang lahat ng takot, ang lahat ng hinala ay nagkatotoo sa isang iglap. Bakit? Halos hindi niya masabi ang salita. Bakit kami? Bakit si Armand? Ang mga katulad niya ay naaakit sa kahinaan. Paliwanag ng matanda. Ang boses ay puno ng pait. Nakita niya ang inggit at kasakiman sa puso ng asawa mo. Ginamit niya iyon para makuha siya. At ngayon, ikaw at ang iyong anak ang balakid sa kanya. Gusto kanyang paalisin, takutin, hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko o hanggang sa wala na siyang paggagamitan sa iyukyo. Niyakap ni Elena si Lyra ng buong higpit. Tila isang kalasaglaban sa kasamaang hindi niya nakikita. "Anong gagawin ko? Paano namin siya lalabanan?" Kumuha si Aling Nena ng isang maliit na itim na supot na nakasabit sa isang pisi. Inabot niya ito kay Elena.
Mula sa loob, may kakaibang bigat at init. Ito ay isang anting-anting, sabi ng matanda. Isabit mo ito sa leeg mo at huwag na huwag mong aalisin. Maglagay ka ng asin at bawang sa bawat sulok ng iyong bahay. Ito ang magiging pananggalang ninyo. Hinawakan ni Elena ang anting-anting, ang tanging pag-asa na meron siya. Salamat po, maraming salamat. Nang akma na siyang tatayo para umalis, hinawakan ni Aling Nena ang kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at ang mga mata nito ay puno ng isang seryosong babala. Makinig ka, Elena. Sabi nito, ang bagay na to ay poprotekta sa iyo, pero ito rin ang magpapaalab sa galit ng halimaw. Malalaman niyang alam mo na ang kanyang sikreto. Malalaman niyang handa ka ng lumaban. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang pirasong kapayapaan ang bumalot sa puso ni Elena. Pagka-uwi niya mula sa bahay ni Aling Nena, agad niyang isinagawa ang lahat ng bilin nito. Nagbudbud siya ng magaspang na asin sa bawat bukana ng kanilang bahay, sa pintuan, sa mga bintana, maging sa maliliit na siwang ng pader. Nagsabit siya ng mga bawang na tinuhog sa pulang sinulid. At ang anting-anting, ang maliit na itim na supot, ay isinabit niya sa kanyang leeg. Ang init na nagmumula rito ay tila isang mainit na palad na nakadantay sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi na siya lubusang walang kalaban-laban. Nang gabing iyon, natulog siya ng mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang gabi. Si Lyra ay payapa sa kanyang tabi. Ang bahay ay tahimik. Tila ang simpleng pananampalataya sa mga bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng isang kalasag. Ngunit ang kapayapaan ay isang kasinungalingan. Isa lamang itong pain. Kinagabihan, nagsimula ang tunay na bangungot. Nakahiga si Elena, gising, nakikinig sa katahimian. Maya-maya, narinig niya ito. Isang pamilyar na boses. Ang boses na minsan ay bumubulong ng pagmamahal sa kanyang mga tenga. Ang boses na matagal na niyang inaasam na marinig muli. Elena! Napatayo siya mula sa pagkakahiga, galing sa labas, malapit sa bintana. Elena, mahal ko, papasukin mo ako. Boses ni Armand, puno ng pagsisisi, puno ng pakiusap. Niloko niya lang ako, Elena. Patawarin mo ako. Umuwi na ako. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Ang puso ni Elena ay tila pinipiga. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Gustong tumakbo sa pinto at buksan ito. Ngunit ang anting-anting sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig. Tila isang babala. Hindi ikaw si Armand. Pabulong niyang sabi sa kawalan. Ako to, mahal. Patuloy ng boses. Mas malambing, mas mapang-akit. Hindi mo na ba ako naaalala? Ang init ng mga yakap ko. Halika na, Elena. Malamig dito sa labas. Napatakip si Elena sa kanyang mga tenga. Hindi! Umalis ka! Hindi ka totoo! Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang boses ay nagbago. Ang lambing ay nawala, napalitan ng isang malamig at nanunuyang tawa. Ang tawa ni Catalina. Kung ayaw mong papasukin ang pag-ibig, sabi ng boses na ngayon ay halatang-halata na sa kanya. Baka gusto mong makita ang kamatayan. Ang banta ay nanuot sa kanyang mga buto. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha. At sa sumunod na gabi, ang pag-atake.
mula sa kanyang pandinig patungo sa kanyang isipan. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng sarili nilang bahay, ngunit lahat ay baluktot at mali ang mga dingding ay tila humihinga, at may malagkit na itim na likido ang tumutulo mula sa kisame. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, tila nakagapos sa isang di nakikitang puwersa. At doon, sa gitna ng sala, nakatayo si Catalina sa kanyang tunay na anyo. Ang mga pakpak nitong parang sa paniki ay nakabuka. Ang mga mata ay nag-aalab na pula. Nakangisi ito, at mula sa bibig nito ay lumabas ang isang mahaba at tila ahas na dila. Ngunit hindi siya ang tinitingnan nito. Nakatingin ito kay Lyra na natutulog sa higaan. Sa panaginip, sinubukan ni Elenang sumigaw. Ngunit walang boses na lumalabas. Sinubukan niyang kumawala. Pero kahit ang kanyang mga daliri ay hindi niya maigalaw, wala siyang nagawa kundi ang manood sa katakutan habang dahan-dahang lumalapit ang halimaw sa kanyang anak. Dinidilaan ang mga labi na tila isang gutom na hayop na natagpuan ang kanyang biktima. Nagising si Elena na humihiyaw, basang-basa sa pawis at luha. Agad niyang niyakap si Lyra na nagising sa kanyang sigaw. Hinaplos niya ang bawat bahagi ng katawan ng anak. Tinitiyak na buo ito, na ligtas ito. Kinabukasan, lalo siyang nanghina. Ang mga bangungot ay umuulit gabi-gabi. Bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Isang umaga, pagkatapos ng isa na namang gabing walang tulog, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Lumapit siya sa kanilang pintuan. Ang asin na ibinubod niya ay nagkalat. Tila may kung anong puwersa ang nagtangkang pumasok. At sa mismong kahoy ng pinto, may 3 malalalim na kalmot. Masyadong malalim para maging gawa ng isang hayop. Ito ay mga marka ng kuko na ibinaon sa kahoy ng buong galit. Ang kanyang mga pananggalang ay humihina. Ang halimaw ay palapit ng palapit. Nang gabing iyon, pinilit niyang manatiling gising. Naupo siya sa isang silya, katabi ang higaan ni Lyra. Hawak-hawak ang itak. Lalabanan niya ang antok. Hindi niya hahayaang may mangyari sa kanila. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumigat. Ang kanyang ulo ay nagsimulang tumango. Ang huli niyang nakita ay ang liwanag ng gasera na sumasayaw sa dingding. Nagising si Elena sa lamig. Ang lamig ng hamog sa kanyang mga paa. Ang dampi ng mahinang hangin sa kanyang mukha. Naguguluhan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa loob ng bahay. Hindi siya nasa silya. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang bakuran. Ang buwan ay nakatingin sa kanya mula sa kalangitan. Paano siya napunta rito? Hindi niya maalala na tumayo o maglakad o buksan ang pinto. Isang alon ng purong takot ang bumuhos sa kanya. At doon, napansin niya ang hawak niya sa kanyang kamay. Ang paboritong manika ni Lyra. Isang basahang manika na siya mismo ang gumawa. Ngunit ito ay sira na. Punit ang isang braso at ang buong katawan nito ay puno ng putik, tila isinubsob at kinaladkad sa lupa. Nabitawan niya ito. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa madilim na bahay. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas. At ang mas nakakatakot pa, hindi niya alam kung ano ang ginawa niya habang siya ay nasa labas. Ang paggising sa sariling bakuran na may hawak na sirang manika ay nag-iwan ng isang lamat sa isipan ni Elena. Hindi na lang takot ang nararamdaman niya, kundi isang uri ng pagdududa sa sarili.
Ano pa ang kaya niyang gawin nang hindi niya namamalayan? Hanggang saan siya kayang kontrolin ng halimaw na nasa labas? Mabilis siyang pumasok sa bahay, nanginginig. Sinalat niya si Lyra. Mahimbing pa rin itong natutulog, payapa, walang kamalay-malay. Nilinis niya ang manika, tinahi ang punit na braso, at ibinalik ito sa tabi ng anak. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang mga nakakatakot na tunog sa gabi ay huminto. Ang mga bangungot ay hindi na dumalaw. Maging ang pakiramdam na pinapanood siya ay tila naglaho. Sa unang tingin, iisipin ng sino man na tapos na ang lahat, na ang aswang ay sumuko na at umalis. Ngunit alam ni Elena na hindi. Ito ay mas masahol pa. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Ang pag-atake ay hindi na nagmumula sa labas. Nagsimula na ito sa loob. Napansin niya ang pagbabago kay Lyra. Dati, si Lyra ay tahimik lang, laga na mininan. Laging nakatingin sa kawalan dahil sa kanyang kondisyon. Ngayon, mayroon ng laman ang kanyang mga titig. Ngunit hindi sa kanya ito nakatingin o sa mga laruan nito. Nakatingin si Lyra sa isang bakanteng sulok ng kanilang sala. Tititig ito roon ng ilang minuto, tapos ay biglang ngingiti. Isang nangiting wala namang dahilan. Minsan naman habang pinapakain siya ni Elena, bigla itong hihinto sa pagmuya. Titingin ito sa may likuran ni Elena, sa bandang itaas ng kanyang balikat at hahagikik. Isang mahinang tawa na tila may kalaro ito. Anong nakakatawa, anak? Paulit-ulit na tanong ni Elena. Sabay lingon sa likod. Pero wala. Hangin lang at ang pader na gawa sa amakan. May mga gabi namang bigla na lang iiyak si Lyra ng malakas habang natutulog. Hindi ito ordinaryong iyak ng bata. Ito ay isang iyak na puno ng purong takot. Gigisingin siya ni Elena, yayakapin. Pero patuloy lang ito sa pag-iyak habang nakaturo sa isang madilim na sulok ng kanilang kwarto. Tila may isang nakakatakot na bagay na nakatayo roon na siya lang ang nakakakita. Sinubukan ni Elena ang kausapin ang anak. Lyra, may masakit ba sa'yo? May nakikita ka ba? Ngunit ang tanging isasagot ni Lyra ay ang katahimikan at ang mga matang nakatitig sa isang mundong hindi abot ni Elena. Isang hapon, habang nagwawalis si Elena ng sahig, nasa kasagsagan siya ng kanyang pag-iisip at pag-aalala. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nababaliw. Ang katahimikan ay pumapatay sa kanya ng mas mabisa kaysa sa mga sigaw. Napansin niyang napakatahimik ni Lyra. Karaniwan, gagawa ito ng mahihinang tunog habang naglalaro sa kanyang banig. Tiningnan niya ang anak. Nakaupo ito sa sahig sa isang bahagi kung saan makapal ang naipong alikabok dahil sa tag-init. Seryoso ang mukha nito. At gamit ang kanyang manipis na hintuturo, mayroon itong iginuguhit sa alikabok. Lumapit si Elena. Iniisip na baka mga bulaklak o bilog lang ang ginagawa nito. Ngunit nang makita niya ang guhit, isang matinding kilabot ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nahulog ang walis na hawak niya. Hindi iyon bulaklak. Iyon ay isang figura ng babae. Payat ang katawan. Mahaba ang buhok. Ngunit mula sa likod nito ay may dalawang dambuhalang pakpak na nakabuka. Mga pakpak na hindi pang ibon. Mga pakpak na katulad ng sa paniki. Nagangat ng tingin si Lyra, tila ipinagmamalaki ang kanyang obra. Tumingin ito sa guhit. Pagkatapos ay sa mga mata ni Elena,
na para bang sinasabing, "Tingnan mo, inay, siya yon." Napaluhod si Elena. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang imahe ay eksaktong katulad ng hugis ng pagkit na ipinakita sa kanya ni Aling Nena. Ang aswang, ang halimaw, hindi na ito nasa labas. Hindi na ito sumusubok pumasok. Nasa loob na ito. Nasa isip na ng kanyang anak. Pinilit ni Elena na kumalma. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Lyra. "Sino yan, anak? Sino ang sanong iginuhit mo?" Tinitigan siya ni Lyra ng ilang sandali. Ang mga mata ng bata na dati walang buhay ay biglang nagkaroon ng kakaibang talas. Tila may ibang kaluluwa na sumisilip mula sa likod ng mga iyon. At sa katahimikan ng hapong iyon, habang ang alikabok ay sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana, ibinuka ni Lyra ang kanyang bibig. Sa isang boses na malinaw, mahina, at hindi boses ng isang bata. Bumigkas ito ng isang pangalan. Isang pangalan na hindi niya pa narinig kailanman. Isadora. Isadora. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena na parang isang basag na kampana. Hindi ito pangalan ng isang aswang lang. May bigat ito. May kasaysayan. At ang katotohanang si Lyra ang bumigkas nito ay nangangahulugang may mas malalim na koneksyon ang kanyang anak sa kadilimang ito. Kinabukasan, dala ang bagong takot at isang nag-aalab na determinasyon. Bumalik si Elena sa kubo ni Aling Nena. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya lang ang pinto at pumasok. Nadatanan niya ang matanda na nakaupo sa sahig, nag-aayos ng mga tuyong dahon. Nagangat ito ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang kislap ng gulat at takot sa mga mata nito. "Sino si Isadora?" Direktang tanong ni Elena, malamig at matigas ang kanyang boses. Nag-iwas ng tingin si Aling Nena. "Huwag mong banggitin ang pangalang iyan dito," saway nito. "May mga salitang may sariling kapangyarihan. Binigkas na ito ng anak ko." Giit ni Elena. Humakbang siya palapit. "Nakita niya siya, Aling Nena. Kaya sabihin ninyo sa akin ang totoo. Sino siya?" Bumuntong hininga ang matanda. Isang tunog na tila nagmula pa sa kaibuturan ng lupa. Siya ang nauna sa kanila. Ang ugat ng kanilang lahi. Isang makapangyarihang aswang na nabuhay daan-daang taon na ang nakalipas. Si Catalina ay isa lamang sa kanyang mga inapo. "Bakit hindi ninyo ito sinabi sa akin?" "Dahil may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Bata ka," sagot ni Aling Nena. Tumatayo. "Ang pag-alam ay isang paanyaya. Ang pag-alam ay nagbibigay sa kanila ng karapatan sa iyo." Ngunit hindi na naniwala si Elena. May kulang, may itinatago ang matanda. Ang mga mata nito ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pakiramdam niya, ang tulong na ibinibigay sa kanya ay may kalakip na kasinungalingan. Umalis si Elena sa kubo na mas magulo pa ang isip kaysa dati. Kung hindi niya mapagkakatiwalaan ang albularyo, kanino siya lalapit? Isang tao lang ang natitira. Ang taong pinakamatagal ng naninirahan sa baryo. Ang tagapag-ingat ng mga kwento nito. Ang kapitan ng baryo, si Ka Greg. Ang bahay ni Ka Greg ay luma na, yari sa matitigas na kahoy, at nakatayo sa gitna ng baryo na tila isang matandang bantay. Kumatok si Elena sa malaking pinto nito. Ilang saglit pa, bumukas ito at iniluwa ang isang matangkad at payat na matandang lalaki.
Ang mukha ni Kagreg ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging strikto, ay may bahid ng pagod at kalungkutan. "Kapitan," bungad ni Elena, "kailangan ko po kayong makausap." Nag-aalangan man, pinapasok siya ni Kagreg. Sa loob ng bahay nito, ang hangin ay amoy lumang papel at tabako. Umupo sila sa dalawang silyang yantok. "Tungkol saan ito, Elena?" tanong ng kapitan. "Tungkol sa aswang," diretsahang sabi ni Elena. Napatigil si Kagreg. Isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong itinago. Kay Aling Nena ka dapat lumapit para sa mga ganyang bagay. "Galing na po ako sa kanya," sagot ni Elena. "At nagsinungaling siya sa akin." "Kagreg, binigkas po ng anak ko ang isang pangalan, Isadora." Sa pagkarinig ng pangalan, napapikit si Kagreg. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay nagsimulang manginig ng bahagya. Tila ang isang salita ay sapat na para gibain ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Tinitigan niya si Elena. At ngayon, ang takot sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. "Sino ang nagsabi sa iyo ng sumpa?" "Sumpa?" Tumango si Kagreg. "Ang Baryo Lumot ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang kulungan, isang dambana, at isang libingan, at lahat ng iyon ay dahil kay Isadora." Huminga ng malalim ang matanda at sinimulan nitong ikwento ang isang lihim na ipinagbawal ng banggitin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Simula niya, ang ating baryo ay namamatay. Walang ulan, walang ani. Nagugutom ang mga bata. Sa kanilang desperasyon, ang mga ninuno natin ay gumawa ng isang madilim na kasunduan sa mga sinaunang espiritu ng lupang ito. Isang kasunduan na nangangailangan ng dugo. May isang babae sa baryo noon, si Isadora. Isa siyang dayo, walang kamag-anak, kaya siya ang pinili nila. Hindi nila siya basta pinatay, Elena. Ginamitan nila siya ng isang ritual. Ibinigay nila ang kanyang kaluluwa sa lupa, kapalit ng kasaganaan. Ngunit ang lupang uhaw ay hindi lang kumuha sa kanya. Binago siya nito. Ginawa siyang halimaw. Ang unang aswang sa lupaing ito na nakatali sa sumpa ng baryo. Nakinig si Elena, hindi makapaniwala. Ang kasaysayan ng kanilang baryo ay isinulat sa dugo ng isang inosenteng babae. Nagkaroon nga ng kasaganaan, patuloy ni Kagreg. Ngunit ang sumpa ay nanatili. Ang Baryo Lumot ay naging isang lugar na umaakit sa mga katulad niya. Naging kanlungan ng kanyang lahi. At si Aling Nena? Tanong ni Elena. Alam niya ba ang lahat ng ito? Dito yumuko si Kagreg, tila nahihiya sa sasabihin. Ang babaylan na nagsagawa ng ritual na iyon, ang ninuno na naghandog kay Isadora sa kadiliman, tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Ay ninuno ni Aling Nena. Sa loob ng maraming henerasyon, ang pamilya niya ang tagapag-ingat ng isang marupok na kasunduan sa lahi ni Isadora. Isang kasunduan na sinira ngayon ni Catalina. Ang mga salita ni Kagreg ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Elena. Kataksilan. Hindi lang kataksilan ng isang asawa, kundi kataksilan ng isang buong angkan. Kataksilan na nakabaon sa mismong lupa ng baryo. Si Aling Nena. Ang tanging taong nilapitan niya para humingi ng tulong, ang nagbigay sa kanya ng anting-anting,
ay bahagi pala ng bangungot na ito. Ang kanyang mga ninuno ang lumikha sa halimaw na ngayon ay nagpapahirap sa kanya. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot ni Elena. Galit hindi lang kay Catalina, kundi pati na rin sa matandang nagkunwaring kakampi niya. Hindi na siya nagpaalam kay Greg. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kubo ni Aling Nena. Ang bawat yapak niya ay mabigat sa putik at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi na niya alintana ang mga anino sa gubat. Siya na mismo ang anino. Isang aninong uhaw sa katotohanan. Pagdating niya sa kubo, hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto. Si Aling Nena ay naroon. Nakaupo sa harap ng kanyang maliit na altar. Nagsusunog ng kamangyan. Tumingin ito sa kanya. At sa pagkakataong ito, walang pagkukunwari sa mga mata ng matanda. Tanging pagod at pagtanggap sa mapana sa hindi na maiiwasan. Alam mo na, sabi ni Aling Nena, hindi ito isang tanong. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Elena, garalgal at puno ng sakit. Bakit ninyo ako niloko? Hindi kita niloko. Sagot ng matanda. Dahan-dahang tumatayo. Pinoprotektahan ko ang baryo. Pinoprotektahan ko ang kasunduan. Anong kasunduan? Sigaw ni Elena. Ang kasunduang pumatay ng isang inosenteng babae. Ang kasunduang nagbigay daan sa mga halimaw na ito na mamuhay kasama natin. Sa loob ng maraming henerasyon, nanahimik sila. Giit ni Aling Nena. Hindi sila nanggugulo hanggat hindi sila ginugulo. Isang kambing sa isang taon. Isang alay na dugo para mapanatili ang balanse. Ngunit si Catalina, iba siya, mapusok. Sakim, sinira niya ang kasunduan nang kunin niya ang asawa mo. At ano ang ginawa ninyo? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng panunuya. Binigyan ninyo ako ng anting-anting. Kailangan kong ilihis ang kanyang atensyon. Depensa ni Aling Nena. Tumataas na rin ang boses. Habang sayo siya nakatuon, ligtas ang iba. Kailangang may magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. At doon, naunawaan ni Elena ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nabuo sa isang nakapangingilabot na larawan. Hindi siya tinutulungan ni Aling Nena. Ginagamit siya nito. Siya at si Lyra. Sila ang alay. Sila ang kambing na ihahain para mapatahimik ang isang mas malaking halimaw. Habang nagsasalita ang matanda, isang bagay sa likod nito ang nakaagaw ng pansin ni Elena. Isang maliit na mesa na natatakpan ng itim na tela. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Hindi pinapansin ang mga pagtutol ni Aling Nena. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang tela. Nalaglag ang kanyang panga. Sa ibabaw ng mesa ay isang maliit na altar. May mga kandilang itim na nakatirik. May isang mangkok na may lamang maitim at malapot na likido na amoy lansa. At sa gitna, sa tabi ng isang kumpol ng buhok na katulad ng nakita niya sa tapat ng kanyang pinto, ay isang bagay na halos magpaduwal sa kanya. Isang kupas na litrato. Ang litrato nila ni Armand noong kanilang kasal. Nakatusok sa mukha ni Armand ang isang karayom na may itim na sinulid. Sinusubukan ko siyang pahinain. Paliwanag ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig na. Para hindi siya lubusang makuha ni Catalina, para magkaroon ka ng pagkakataong lumaban. Ngunit hindi na narinig ni Elena ang mga paliwanag. Ang nakita niya lang ay ang ultimong simbolo ng kataksilan. Ang anting-anting, sabi ni Elena.
Ang boses ay walang emosyon. Hindi ito para protektahan ako, di ba? Kinuha niya ang maliit na supot mula sa kanyang leeg. Ito ay para markahan ako, para malaman ni Catalina kung sino ang dapat niyang puntiryahin, para ipain ako sa kanya. Hindi nakasagot si Aling Nena. Ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Sa isang iglap, isang purong puot ang bumalot kay Elena. Hinawakan niya ang anting-anting at, gamit ang buong lakas, pinunit ito. Ang itim na supot ay nabiyak. At mula sa loob ay kumalat ang pinaghalong abo, durog na buto, at isang tuyong kulisap. Kasabay ng pagkalagot ng anting-anting, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong kubo. Isang malalim at parang sa hayop na ungol ang narinig nila mula sa labas. At pagkatapos, isang malakas na kalabog, tila isang dambuhalang bagay ang buong lakas na ibinangga ang sarili sa pinto ng kubo. Ang pinto ay nayanig. Ang mga anting-anting na nakasabit sa dingding ay nagsipaglaglagan. Tumingin si Elena kay Aling Nena, na ngayon ay putlang-putla at nanlalaki ang mga mata sa takot. Wala na ang proteksyon. Wala nang kasunduan. Narinig na sila ng halimaw. At alam nitong bukas na ang pinto. Ang amoy ng pagkabulok. Iyon ang laging gumigising kay Arman. Amoy ng nabubulok na kahoy, mamasamasang lupa, at isang bagay na matamis at malansa. Ang amoy ng dahan-dahang namamatay na laman. Ang sarili niyang laman. Nakahiga siya sa isang maruming kutsyon sa sahig ng isang abandonadong kubo sa gitna ng gubat. Hindi na niya alam kung ilang araw na siyang naroon. O linggo. Ang oras ay nawalan na ng saysay. Ang tanging palatandaan niya ay ang pagdating at pag-alis ng liwanag na tumatagos sa mga butas ng dingding. Wala na ang lahat ng pangako. Wala na ang sinasabing kayamanan, ang bagong buhay sa syudad. Ang magandang mukha ni Catalina na umakit sa kanya ay matagal na niyang hindi nakikita. Sa tuwing ito'y dumarating, lalo na sa gabi, iba na ang anyo nito. Naaalala pa niya ang simula, ang mga matatamis nitong salita, ang mga pangakong binitiwan nito habang sila'y nasa Maynila. Ang pagbabalik nila sa Baryo Lumot para lang daw magpaalam ng maayos kay Elena. Isang kasinungalingan, isa palang pain, siya ang pawn. Nang unang gabi nila sa kubong ito, ipinakita nito ang tunay nitong anyo. Ang balat nitong makinis ay naging kulay abo at malauhog. Ang mga daliri nito ay humaba at nagkaroon ng matutulis na kuko. At mula sa likod nito, dahan-dahang pumunit sa balat nito ang dalawang malalapad na pakpak na parang sa paniki. Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang lakas ay wala lang dito. Para siyang isang daga na nahuli ng isang ahas. Mula noon, siya ay naging pagkain nito. Hindi ng kanyang laman, kundi ng isang bagay na mas mahalaga. Ang kanyang lakas, ang kanyang alaala, ang kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, dumarating ito. Uupo ito sa kanyang tabi at hahawakan siya. Ang bawat haplos nito ay hindi nagbibigay ng aliw, kundi ng isang matinding lamig na tila hinihigop ang buhay mula sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang natutuyo, nagiging isang tuyot na dahon. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina. Ang kanyang isip ay naging malabo. Minsan, sa mga sandali ng kalinawan, naaalala niya si Elena. Naaalala niya ang init ng yakap nito. Naaalala niya ang amoy ng buhok nito. Naaalala niya ang mga tawa ni Lyra.
pagsisisi. Isang walang kwentang emosyon kapag huli na ang lahat. Ipinagpalit niya ang lahat para sa isang bangungot. Ngayong gabi, naramdaman niya ang pagdating nito bago pa man niya ito makita. Isang biglaang paglamig ng hangin. Pumasok si Catalina sa kubo, hindi na nag-abalang mag-anyong tao. Dala nito ang amoy ng dugo at lupa. Ang mga mata nitong pula ay nag-aapoy sa dilim. "Nagugutom ako, Armand," sabi nito. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay garalgal at malalim. Parang tunog ng mga batong nagkikiskisan. Sinubukan ni Armand na umurong, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod. Isa na lang siyang basahan sa sahig. Lumapit ito. Ang mahabang dila ay gumapang palabas ng bibig nito. Dinilaan nito ang kanyang pisngi. Ang pakiramdam ay parang magaspang na liha na may kasamang lason. "Huwag, pakiusap." Halos hindi na marinig ang kanyang pakiusap. Natawa ang halimaw. Isang tunog na nakakayanig. "Malapit nang matapos ang paghihirap mo. At malapit na rin akong makumpleto." Idinikit nito ang bibig sa kanyang noo at nagsimula itong humigop. Walang sakit, walang hapdi, tanging isang pakiramdam ng pagkaubos. Ang mga natitira niyang masasayang alaala, ang mukha ng kanyang ina, ang araw ng kanyang kasal, ang unang ngiti ni Lyra, ay isa-isang hinihila palabas ng kanyang isipan, malalamuan ng kadiliman. Nang ito'y huminto, si Armand ay naging isang hungkag na sisidlan. Nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kawalan, ngunit wala nang nakikita. Bago ito umalis, yumuko si Catalina at bumulong sa kanyang tenga. Ang huling mga salita na kanyang maririnig at maiintindihan. "Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, isasama ko na rito ang anak mo. Magiging buo na muli ang ating pamilya." Ang kahoy na pinto ay sumabog papasok sa isang ulan ng mga splinters. Sa isang iglap na puno ng isang malaking anino ang bukana ng pinto ng kubo. Hindi na nag-isip si Elena. Habang si Aling Nena ay napasigaw sa takot, tumalikod si Elena at tumakbo. Sinipa niya ang maliit na bintana sa likod ng kusina. Ang manipis na kapis ay nabasag at hindi niya inalintana ang mga bubog na sumugat sa kanyang mga braso at binti. Lumundag siya palabas pagbagsak niya sa malambot na putik sa labas. Narinig niya ang isang nakapangingilabot na tunog mula sa loob, isang tunog ng pagkapunit ng laman, na sinundan ng isang biglaang katahimian. Wala na siyang panahon para lumingon. Wala na siyang panahon para magluksa. Tumakbo siya. Ang ulan ay biglang bumuhos mula sa kalangitan. Hindi isang ambon, kundi isang bugso na tila ba ang langit mismo ay umiiyak sa galit. Ang bawat patak ay parang yelo sa kanyang balat. Ang landas na tinatahak niya pabalik sa kanyang bahay ay naging isang ilog ng putik. At bawat hakbang niya ay isang pakikibaka. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay si Lyra. Lyra, Lyra. Hindi na siya si Elena, ang asawang iniwan. Siya ay isang ina. Isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang supling. Ang takot sa kanyang puso ay nahaluan na ng isang primordial na galit. Kung may mangyayari sa kanyang anak, sisirain niya ang langit at lupa para lang maipaghiganti ito. Ang hangin ay humahampas sa mga puno, lumilikha ng mga tunog na parang daing ng mga kaluluwang ligaw. Ang kidlat ay paulit, ulit na pumupunit sa kadiliman at sa bawat kislap nito, ang mga anino ng gubat
ay tila naharoon ng anyo ng mga halimaw na humahabol sa kanya. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, sa wakas ay natanaw na niya ang kanilang bahay. Ngunit ang kaunting pag-asa na umusbong sa kanyang dibdib ay agad na namatay. Ang pinto. Nakaawang ito. Tila sinipa at sinira. Isang matinding lamig ang bumalot sa kanyang kaluluwa, mas malamig pa kaysa sa ulan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang itak na nakuha niya mula sa kubo ni Aling Nena ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Pumasok siya sa loob. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Ang kanilang maliit na sala ay wasak. Ang mga upuan ay nakataob. Ang mga gamit nila ay nagkalat sa sahig. At sa gitna ng lahat ng ito, sa tabi ng higaan kung saan dapat ay natutulog si Lyra, nakatayo ito. Hindi na ito nag-aanyong tao. Ito si Catalina sa kanyang pinakakarima-rimarim na anyo. Ang katawan nito ay payat at kulay abo, tila balat na binanatan sa buto. Ang mga paa at kamay nito ay may mahahabang kuko na kayang pumunit ng kahoy. At mula sa likod nito, ang malalapad at malaman na pakpak ng paniki ay nakabuka. Halos sumayad sa kisame. Ang mga mata nitong pula ay nagliliyab sa dilim, nakatitig sa kanya. "Naghintay ako sa iyo, Elena," sabi ng halimaw. Ang boses nito ay pinaghalong hagikgik at ungol. "Naisip ko lang na mas maganda kung mapapanood mo ito." Itinuon ni Elena ang kanyang paningin sa higaan. Si Lyra ay naroon. Gising, nakadilat ang mga mata. Ngunit hindi ito umiiyak. Nakatitig lang ito sa halimaw na nasa tabi niya, na tila ba isa lang itong ordinaryong bisita. "Huwag mong sasaktan ang anak ko," sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagbabanta. Tumawa ang aswang. "Bakit hindi? Kinuha mo ang dapat ay sa akin. Ang proteksyon ng matandang iyon. Ang atensyon ng baryong ito. Ngayon, kukunin ko naman ang sayo." "Wala kang kinuha sa akin," sigaw ni Elena. "Ikaw ang nagnakaw. Ninakaw mo ang asawa ko." "Ang asawa mo?" Tumawa ulit si Catalina. Isang tunog na gumagapang sa balat. Si Armand ay isang mahinang lalaki. Isang sisidlan na madaling punuin at ubusin. Ang gusto ko ay ang lahi, ang dugo, ang kapangyarihan. Dahan-dahan itong lumingon kay Lyra. At ang batang ito, espesyal siya. Nararamdaman ko, ang dugo niya ay iba. Iyon na ang huling hantungan ni Elena. Sa isang sigaw na puno ng galit at desperasyon, sumugod siya. Itinaas ang itak. Pero ang halimaw ay mas mabilis. Sa isang kumpas lang ng kamay nito, isang malakas na sampal ang tumama sa kanya. Tumilapon si Elena sa kabilang dulo ng silid. Bumagsak sa sahig na tila isang basahang manika. Ang itak ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Nahihilo siya at may mainit na likido ang sarili niyang dugo na dumadaloy mula sa kanyang labi. Lahat ay tapos na. Wala na siyang lakas. Natalo na siya. Mula sa sahig wala siyang magawa kundi ang manood habang dahan-dahang itinaas ni Catalina ang kanyang makukong kamay at inabot si Lyra. "Halika na, munting anghel," bulong ng halimaw. "Oras na para makilala mo ang bago mong pamilya." Hinawakan nito ang braso ni Lyra. Ngunit sa sandaling dumampi ang balat ng halimaw sa balat ng bata. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hindi sumigaw si Lyra sa takot. Hindi ito umiyak. Sa halip,
Iminulat nito ang kanyang mga mata ng mas malaki. Tumingin ito ng diretso sa mga nag-aapoy na mata ni Catalina. At ang buong kubo ay biglang nayanig. Ang mga gasera ay namatay. Ang mga natitirang gamit sa mga estante ay nagsipaglaglagan. Isang hindi nakikitang puwersa ang biglang pumuno sa silid. Isang puwersa na nagmula hindi sa halimaw, kundi sa maliit at tila walang kalaban-laban na batang nakahiga sa higaan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa pagyanig. Si Catalina, ang makapangyarihang aswang, ay napaatras ng isang hakbang. Binitawan nito ang braso ni Lyra na tila napaso. Tumingin ito sa bata, hindi na nang aalipusta, kundi may halong pagtataka at takot. Isang di nakikitang enerhiya ang bumalot kay Lyra. Ang hangin sa paligid niya ay tila kumikislot. Ang kanyang mga mata, na dati laging blanko, ay ngayon nagliliwanag sa dilim na may mahinang kulay pilak na ilaw. Ang pagkakataong iyon, gaano man kaliit, ay sapat na para kay Elena. Ang galit ng isang ina ay isang apoy na kayang tumupok kahit sa pinakamatinding takot. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, gumapang si Elena, hinanap ang nalaglag na itak at muling tumayo. Ang dugo mula sa kanyang labi ay dumadaloy sa kanyang baba. Ngunit hindi niya ito ininda. Huwag mong hawakan ang anak ko. Bawat salita ay isang patak ng lason na binitiwan niya. Ngunit bago pa man siya makasugod muli, isang sigaw ang narinig niya mula sa labas. "Elena!" Bumukas ang pinto at pumasok si Greg. May hawak na sulo sa isang kamay at isang mahabang latigo na gawa sa buntot ng pagi sa kabila. Sa likod niya, sugatan at humihingal, ay si Aling Nena. May dala itong isang maliit na baul na kahoy. Nakaligtas pala ito. "Ang bata!" Sigaw ni Aling Nena nang makita ang liwanag na bumabalot kay Lyra. Ang sumpa. Binaliktad niya ang sumpa. Ang dugo ng albularyo at ng aswang sa kanyang lahi ay naghalo. Siya ang balanse. Hindi ito naintindihan ni Elena, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, may mga kakampi na siya. "Distrahuhin mo siya," sigaw ni Greg kay Elena. At walang pag-aalinlangang inihampas nito ang latigo. Tumama ito sa pakpak ni Catalina. Umalingaw-ngaw ang isang nakahihindik na sigaw. Ang balat ng buntot pagi, na kilalang lason sa mga aswang, ay nag-iwan ng isang umuusok na marka sa balat ng halimaw. Naging doble ang galit ni Catalina. Lumingon ito kay Greg at sumugod na parang isang toro. "Ngayon na, Elena!" Sigaw ni Aling Nena. Binuksan ang baul. Sa loob ay may mga kakaibang gamit. Isang lumang punyal na gawa sa pilak, isang mangkok na putik, at mga bungkos ng ugat na may mga nakasulat na kakaibang simbolo. Ito lang ang paraan para tuluyan siyang mapuksa. Sabi ng matanda, nanginginig ang mga kamay habang inilalabas ang mga gamit. Isang ritual ng dugo. Kailangan nating itali ang kanyang kaluluwa sa isang bagay na pag-aari niya at sirain ito. Pero ano? Tanong ni Elena. Habang pinapanood si Greg na buong tapang na nakikipaglaban sa halimaw. Tumingin si Aling Nena sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Kailangan ng dalawang dugo. Ang dugo ng isang taong minahal niya para tawagin ang kanyang espiritu at ang dugo ng isang malakas na kaluluwa para ikulong ito.
Sa isang iglap na intindihan ni Elena. Si Armand, bulong niya. Tumango si Aling Nena. At isang sakripisyo, isang alay na buhay para maging kandado ng kulungan. Tumingin si Elena kay Lyra, na ngayon ay dahan-dahang nawawala na ang liwanag. Tila naubos ang lakas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kagreg, na natamaan ng isang malakas na sampal at bumagsak sa isang sulok duguan. Wala nang ibang pagpipilian. Wala nang ibang paraan. Tumingin siya kay Aling Nena. At sa mga mata niya, nakita ng matanda ang isang desisyon na mas matatag pa sa bakal. Ako, sabi ni Elena. Elena, hindi, ako ang ina niya. Putol ni Elena sa sasabihin ng matanda. Ang pag-ibig ko para sa kanya ang magiging kulungan. Ang puot ko sa halimaw na yan ang magiging kadena. Kinuha niya ang punyal mula sa kamay ni Aling Nena. Sabihin ninyo sa akin ang gagawin. Natigilan si Aling Nena. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Elena. Wala nang atrasan. Tumango ito. Kailangan natin ng isang bagay na personal kay Armand at isang bagay na personal sa iyo, Siaso. At kailangan nating gawin ang ritual sa lugar kung saan nagsimula ang sumpa. Saan? Tanong ni Elena. Sa puso ng kadiliman. Sagot ni Aling Nena. Ang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng gubat. Sa ilalim ng matandang puno ng balete. Sa sandaling iyon, tinalo ni Catalina si Kagreg. Lumingon ito sa kanila. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang dugo ng kapitan ng baryo ay tumutulo mula sa mga kuko nito. Wala na kayong tatakbuhan, ungol ng halimaw. Hindi kami tumatakbo, sagot ni Elena. Itinaas ang punyal. Binuhat ni Aling Nena ang walang malay na si Kagreg. Si Elena naman ay mabilis na lumapit sa isang baul, kinuha ang isang bagay mula sa loob. Ang lumang relos na bigay niya kay Armand noong ikinasal sila, at pagkatapos ay binuhat niya si Lyra. Susunod siya sa atin, sabi ni Elena kay Aling Nena. Tumakbo na ay kugun na abak muna tayo. At habang ang halimaw ay umuungol sa galit sa likod nila, ang dalawang babae at ang dalawang pasanin nila ay tumakbo papalabas, patungo sa pusod ng madilim na gubat kung saan naghihintay ang huling pagtutuos. Ang pagtakbo sa gubat sa gitna ng bagyo ay parang pagtakbo sa loob ng isang bangungot. Ang mga sanga ay tila mga kamay na humahablot sa kanilang mga damit. Ang putik ay kumakapit sa kanilang mga paa, nagpapabigat sa bawat hakbang. Sa likuran nila, naririnig nila ang mga sigaw ni Catalina, isang pinaghahamkalong galit at pananabik na lalong nagpapabilis sa kanilang pagtakbo. Si Elena, pasan si Lyra sa isang braso, at hawak ang relos at punyal sa kabila, ay halos hindi na makahinga. Doon! Sigaw ni Aling Nena. Itinuturo ang isang lugar kung saan ang mga puno ay tila yumuyuko palayo na parabang natatakot. Sa gitna ng isang maliit na palapag, nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay malalaki na parang mga ahas, gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang mga baging na nakasabit dito ay tila mga buhok ng isang matandang higante. Ito ang sentro ng kadiliman. Ibinaba ni Aling Nena si Kagreg na mahinang umuungol sa paanan ng puno. Mabilis niyang inilatag ang mga gamit para sa ritual. Elena, ang relos! Sigaw niya. Inabot ni Elena ang lumang relos. Ipinatong ito ni Aling Nena sa ibabaw ng mangkok na putik. Ang dugo ni Armand, kahit ang alaala lang nito sa'yo. Tumango si Elena. Pumikit siya.
at pilit na inalala hindi ang Armand na nagtaksil, kundi ang Armand na minsan niyang minahal. Ang ngiti nito, ang init ng kamay nito. Habang ginagawa niya iyon, kinuha ni Aling Nena ang punyal at mabilis na hiniwa ang palad ni Elena. "Ari na mamaymayam mamadena." Daing niya, hinayaan ni Aling Nena na tumulo ang dugo ni Elena sa ibabaw ng relos. "Ngayon, ang iyong sakripisyo, ang iyong puot, ang iyong pagmamahal, ibuhos mo lahat diyan." Sa sandaling iyon, dumating si Catalina. Lumapag ito mula sa itaas. Ang pagbagsak nito ay yumanig sa lupa. Ngunit hindi ito agad sumugod. Tumingin ito sa ritual at isang ngisi ang lumitaw sa mukha nito. "Huli na kayo mga mangmang," sabi nito. "Ang kapangyarihan ng lugar na ito ay sa akin." Biglang nagbago ang paligid. Ang mga anino ng puno ay tila nabuhay. Mula sa mga aninong iyon, lumitaw ang mga imahe na nilikha para wasakin ang kalooban ni Elena. Nakita niya si Armand, nakaluhod, umiiyak. "Elena, patawarin mo ako. Huwag mong gawin yan. Sumama ka na lang sa amin." Napapikit si Elena, pilit na nilalabanan ang imahe. "Hindi ka totoo." Pagkatapos, lumitaw si Lyra. Hindi na isang sanggol, kundi isang dalagita. "Bakit tanong ng imahe. Ang mga mata ay puno ng pag-aakusa. "Bakit mo ako isinakripisyo? Mas mahalaga ba ang paghihiganti mo kaysa sa akin? Ito ang pinakamasakit." Isang punyal na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang determinasyon ay nagsimulang mag-alinlangan. "Elena, huwag kang magpadala!" Sigaw ni Aling Nena na pilit na binibigkas ang mga orasyon. Guni-guni lang yan. Ngunit ang mga salita ay totoo sa kanya. Nang makita ni Catalina ang kanyang pag-aalinlangan, ngumisi ito at dahan-dahang naglakad palapit kay Lyra, na nakahiga pa rin sa isang tabi. "Tapusin na natin ito." Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay ang pumukaw kay Elena. Nakita niya ang paggalaw ni Kagreg, ang matandang kapitan. Gamit ang huling lakas, ay gumapang at niyakap ang mga binti ni Catalina. "Para sa baryo," ungol ng matanda. Isang nakakabinging tunog ng nababaling buto ang narinig. Itinaas ni Catalina ang matanda at ibinato ito na parang isang basahan. Ngunit ang ilang segundong iyon ay sapat na. Ang imahe ng sakripisyo ni Kagreg ay nag-alis ng lason sa isip ni Elena. Nawala ang mga guni-guni. Ang tanging nakita niya ay ang halimaw na pumatay sa isang mabuting tao at nagbabanta sa kanyang anak. Isang dalisay at nag-aapoy na galit ang bumuhay sa kanya. "Hindi," sabi niya sa isang boses na malamig at mapanganib. Dinampot niya ang punyal na pilak mula sa kamay ni Aling Nena. Tumingin siya sa halimaw. "Ang pagmamahal ko ang magiging kulungan mo," sabi niya. "At ang galit ko ang wawasak sa'yo." Sa isang malakas na sigaw, hindi niya sinaksak ang halimaw. Sa halip, ibinaon niya ang punyal ng buong lakas sa mismong gitna ng relos ni Armand na naliligo sa kanyang dugo. Sa sandaling tumusok ang pilak sa metal, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa mangkok. Ang mga ugat na nakasulat ay nagliyab. Isang di nakikitang puwersa ang humigop kay Catalina. "Hindi!" Sigaw ng aswang. Sinubukan nitong lumipad, sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay hinihila patungo sa relos
na parang isang itim na butas na humihigop sa lahat. Ang katawan nitong pisikal ay unti-unting nagiging usok at anino, pumapasok sa maliit na bagay na iyon. Isasama kita. Huling sigaw nito. Itinuro ang isang kuko kay Elena. Isang itim na sinulid ng enerhiya ang tumama sa dibdib ni Elena. Ramdam niya ang isang matinding lamig, isang piraso ng kadiliman na pumasok at nanahan sa loob niya. Pagkatapos, sa isang huling nakabibinging pagsabog ng liwanag at tunog, natapos ang lahat. Si Catalina ay naglaho, ang relos sa mangkok ay naging abo. Ang bagyo ay biglang tumila. Ang tanging natira ay ang katahimikan ng gubat, ang amoy ng nasunog na mahika, at si Elena, nakaluhod sa putik, humihingal. Nailigtas niya sila. Nanalo siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay sa liwanag ng buwan na ngayon ay sumisilip na sa mga ulap, napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang mga kuko. Ang mga ito ay bahagyang humaba at ang dating kulay rosas na kulay nito ay napalitan ng isang maitim at makintab na kulay na parang obsidian. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo ay matagal nang umalis at kasama nito. Tila dinala na rin nito po ang madilim na ulap na matagal bumalot sa Baryo Lumot. Ang mga tao ay nagsimula ng ngumiti muli. Ang mga bata ay naglalaro na ulit sa daan. Ang baryo ay payapa. Ngunit ito ay isang kapayapaan na binayaran ng dugo. Si Greg ay hindi na nakaligtas sa kanyang mga sugat. Inilibing siya bilang isang bayani. Kahit na ang tunay na kwento ng kanyang katapangan ay mananatiling isang lihim na ibabaon sa lupa kasama niya. Si Elena at Lyra ay inalagaan ni Aling Nena, na ngayon ay mas madalas nang nasa kanilang bahay. Ang matanda ay tila tumanda pa ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay laging may bakas ng kalungkutan at pagsisisi. Isang umaga, habang nagsusuklay sa harap ng isang basag na salamin, pinagmasdan ni Elena ang kanyang sarili. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay halos naghilom na. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang bagay na hindi na maibabalik. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagmasdan ang kanyang mga kuko. Mahaba pa rin ang mga ito at kasing itim ng gabi. Sinubukan na niya itong putulin, ngunit tumutubo itong muli sa parehong anyo, matigas na parang bato. Tinitigan niya ang kanyang mga mata sa salamin. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang mga ito. Ngunit kung tititigan niya ng matagal, sa isang saglit na pagkurap, tila may isang kislap ng pulang apoy na dumadaan sa mga ito. Isang piraso ng kadiliman. Iyon ang presyo. Ang lason ay nasa loob na ng iyong dugo, sabi ni Aling Nena isang hapon habang sila'y nagkakape. Tila nabasa nito ang mga tanong sa isip ni Elena. Nang ikulong mo ang kanyang espiritu, isang kapiraso nito ang kumapit sa iyo. Ikaw ang naging kulungan. Ikaw ang naging tanod. Mawawala pa ba ito? Tanong ni Elena. Kahit alam na niya ang sagot. Umiling ang matanda. Hindi pa tapos ang laban mo, Elena. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag sa buhay ni Elena. Si Lyra. Ang bata ay tila isang bulaklak na biglang namukadkad pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Masigla na ito. Nagagawa na nitong ngumiti ng madalas. Minsan, sinusubukan na nitong bumigkas ng mga salita.
Ang liwanag na minsan ay bumalot dito noong gabing iyon ay tila naglinis sa kung anumang sakit na dumapo sa kanya. Si Lyra ang kanyang angkla, ang kanyang dahilan para lumaban. Sa tuwing nararamdaman niya ang lamig sa loob ng kanyang dibdib, sa tuwing nararamdaman niya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso, yayakapin niya lang si Lyra. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang amoy ng buhok nito, ang mahina nitong paghinga. Ito ang kanyang dasal. Ito ang kanyang anting-anting. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Lyra, naupo si Elena sa may hagdanan sa labas ng kanilang bahay. Ang gabi ay tahimik. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Tumingin siya sa direksyon ng gubat. Wala nang halimaw doon. Ang halimaw ay nasa loob na niya. Habang nakaupo siya roon sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang isang tunog mula sa di kalayuan. Mahina lang ang iyak ng isang sanggol. Marahil ay sa isa sa mga kapitbahay nila. Ngunit sa pagkarinig niya noon, isang bagay ang nangyari sa loob niya. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang kanyang dila ay biglang natuyo. At sa kanyang sikmura, naramdaman niya ito sa unang pagkakataon. Isang kumakalam na gutom. Isang pananabik sa isang bagay na mainit. Isang bagay na pula. Napapikit si Elena ng mariin. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga itim na kuko ay bumaon sa kanyang balat, sapat lang para makaramdam siya ng sakit. Isang paalala na tao pa rin siya. Pinilit niyang isipin ang mukha ni Lyra. Ang ngiti nito, ang tiwala sa mga mata nito. Dahan-dahan, ang gutom ay humupa, itinulak pabalik sa isang madilim na sulok ng kanyang kaluluwa, kung saan ito maghihintay muli. Iminulat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin sa payapang baryo. Ang pag-ibig ng isang ina ay sapat para talunin ang isang halimaw. Ngunit sapat kaya ito para kontrolin ang isang halimaw sa loob ng sarili habang buhay? O darating ang araw na ang baryo lumot ay magkakaroon ng isang bagong kwentong katatakutan, isang bagong pangalan na ibubulong sa dilim? Hindi niya alam ang sagot. Ang tanging alam niya ay gabi-gabi, habang ang kanyang anak ay payapang natutulog, siya ay mananatiling gising, magbabantay, lalaban, magpakailanman.